Sa videong ito, makikita ang isang ginang na lakas loob na hinarang ang isang delivery truck. Pero wala raw siyang balak na saktan ang kanyang sarili. Ginawa lang daw niya ito para mapilitang bumaba ang mga sakay ng truck Hoy, ano ba? Ano ginagawa mo dyan? na walang iba kundi ang kanyang mister at ang di umano kalaguyo nito. Welcome to my life. Andyan yung kabis niya. Oo. Hanggang si Mrs. I-Facebook live pa ang mga sumunod na eksena. Kabit niya, oh. Kaya pala, ang lakas ng loob mo, ah. Ngayon, tignan natin. Kasi hindi pa paiyak. Tumingin ka! O bakit? Papalag ka? Nakit ka? Akin na yung Ah, cellphone. hindi. Akin na. O, hindi. Bakit? Tingnan natin. Isang misis, hindi na mananahimik sa di umano panloloko sa kanya ng kanyang mister. Hulog ko talaga sa pangin. Sige, subukan mo. Live to. Live tayo para makita nila. Ang babaeng nag-live matapos mahuli ang kanyang mister na may kasamang iba, si Stella. Naiika-ika. Ito pala yung sugat ko, medyo magaling na nung time na nakaladkad ako, ito yun. Ang mga tinamong sugat ni Stella sa tuhod, unti-unti na raw naghihilom. Pero hindi ang kanyang puso na pinagtaksilan daw ng mister niyang itago natin sa pangalang Marvin. Hanggang ngayon, masakit pa rin kasi. Yung trauma nandyan pa talaga. Gabi nitong June 9, kinutuban daw si Stella nung hindi raw nagpaparamdam ang nooy naka-duty niyang mister na isang truck driver. Sabi ko, ay, walang chat, walang kumusta. Binuksan ko yung account niya. Sa puntong yon, umandar ang pagka-investigador ni Stella. Kasi may GC nga sila na sinisend na proof kung kinakargahan or paalis. Si Stella may napansin sa litrato. Nagtaka na ako na bakit may isang cellphone siya lang naman mag-isa ang bumabiyahe. Sa isip ko, bakit parang sa passenger seat na siya? Nagduda na ako. May kasama talaga siya. Ang nagkumpirma sa kanyang mga hinala. Nag-selfie siya, kasama yung truck. May hinagip doon na bag na itim sa likod niya na may pink na strap. Doon na ako kinabahan. Pinagdudahan ko na yung babae na niya kasama niya. Si Stella agad tinawagan ang kanyang mister. Kasama ba yung babae mo? Sabi niya, hindi, ayan ka na naman, puro ka na naman tamang hinala. Sige nga, patingin ang gilid ng truck. Hindi, sabi niya, ayan wala nga akong kasama. Pero dahil hindi raw siya kumbinsido sa paliwanag nito, nagdesisyon siyang puntahan na si Marvin sa pinagtatrabahuan nito sa Taguig. Samahan ko raw siya kasi nga malakas to ang kutob na talaga daw niya na magkasama yung asawa niya at yung kabit. Pwede mo pahatid. Si Stella nag-arkila pa ng habal-habal. Kinakabahan na ako, nanginginig na ako. Ang naghihinalang misis, 3 oras na nag-abang sa labas. Nakita ko na palabas na sila. Doon, pinakiusapan niya ang rider na kuhanan ng video ang mga susunod na mangyayari. Hanggang walang kung ano-ano. Hinarang na nga ni Stella ang truck na minamaneho ng kanyang mister. Nabulaga siya nung sumulpot ako. Hinampas ko yung truck. Sabi ko, hinto mo. Siyempre, takot na takot. Siyempre, asawa ko yan eh. At ang hinala ni Stella, confirmed. Nandun nga yung babae nakahiga. Yung babae ko na yun, wala kaming magawa. Kumbaga, sabi niya sa akin, huli na tayo. Paggilid ko, tumakbo siya. Kaya ang ginawa ko, sumabit ako doon sa side mirror. Doon ako nakaladkad. Wala pong balak na sakasaan po yung asawa ko. Harang ng harang siya ganun. Tapos nung sumigaw ako ng tulong-tulong, ang narinig niya yata, doon huminto siya. Bigla, ma'am, pumarino ako. Tumayo ka dyan, sumakay ka. Sasakay ako. Hindi mo sabihin. Binuksan ng babae yung pinto. Doon ako umakyat at... Live tayo guys, oh. Kabit niya, oh. Kaya pala, ang lakas ng loob mo, ah.
Inisip ko, mag-live ako. May ebidensya ako na sila yung huling kasama ko. Tumingin ka, kapal naman mukha mo. Diyos ko po, mahiya ka pa, mukha ka namang ingro. Yung babae hindi nagsasalita, tinatago niya yung mukha niya. Ano ka, magtakip? Di ba makapal mukha mo? Di ba makapal mukha mo? Yan ang kabit niya. Hiya, takot. Akala mo talaga sa akin hindi mataas yung instinct ko na magkasama kayo, no? Tingnan natin kung saan mo kayang kampihan yung kulasisi mo. Kasi gusto niya agawin yung manubilat. Akin na yan, akin na yan. Akin na yan, akin na yan. Tumahimik ka! Akin na yan, Nanginit tayo mga bangga! akin na yan, akin na yan. Akin na, umalis ka dyan, tumabi ka dyan. Sige, hagis mo. Hagis mo. Hagis mo. Akin ang cellphone! Hindi, subukan mo. Akin na. Akin na. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang bangayan, ang mag-asawa nag-agawan pa sa cellphone na hawak ni Stella. Akin na yung Ay, cellphone! hindi. Anak ka na Bangga ko talaga yan, hulog ko talaga yan sa pangin. Sige, subukan mo, alay ko. Umalis ka dyan, tumabi ka dyan. Huwag mo saktan! Oh, kapal, concerned sa kabit. Pakialam mo ba? Oh, Paano ba humantong sa ganito ang kanilang relasyon? Taong 2006, nung ikinasal sina Stella at Marvin, nagkaroon sila ng 3 anak. Mabait naman talaga siya pag wala siyang pasok. Tumutulong. Yung mga anak niya, pag gigisingin na lang niya, kakain na kayo. Nako, yung bunso namin, sinusubukan niya. Pero nito lang Marso, si Stella may natuklasan. Di umano, si Marvin may ibang karelasyon. Nag-text yung babae, sabi niya, Par, nireplyan ko na, bakit? Hindi siya nag-reply. Tinawagan ko. Sa number ko, hindi sa number niya. Sumagot babae. Sino to? To, bakit nagtitext ka sa number ng asawa ko? Di pinatay ng babae. Nag-text yung babae. Ay, wrong send lang po. Kinutuban na ako. Kaya si Stella, palihim na nag-install ng app sa cellphone ng kanyang mister na automatic daw na magre-record sa tuwing may tatawag o tatawagan si Marvin. Kinabukasan, pag uwi niya, tinignan ko na yung babae na yun pala, hindi lang wrong send. Ang di umano, nagte-text kay Marvin, itago natin sa pangalang Cherry, katrabaho raw ni Marvin. Galing po ako ng Mexico po, Pampanga. Ang sabi niya sa akin, pwede bang makisabay po kasi uwi ako, masakit yung ipin ko. Sabi ko, wala mo na problema po kasi pares lang naman tayo ng trabaho eh. Sabi niya sa akin, kunin ko yung number mo kuya para sakaling uuwi ako, sasabay ako ulit sa iyo, ganun. Yun. Tuloy-tuloy na yung relasyon. Bibilan niya ako sapatos, kwintas, mga ganun. Masaya sa umpisa pero nung bandang huli ma'am, inano ako ng konsensya ko na. Kaya si Stella, kinumpronta si Cherry at ang kanyang mister. Nag-usap kami 3. Sabi niya, tigilan natin to kasi alam na ng asawa ko. Tapos sabi ng babae, sige. So ganyan, iiwas po ako. Gayunman, hindi pa rin daw ito tumupad sa usapan. yan ang kabit ng asawa ko. Hanggang nahuli na nga ni Stella, nakasama pa rin ang kanyang mister sa truck, si Cherry. Ano, huwag kang magtakip. Di ba makapal mukha mo? Di ba makapal mukha mo? Yan ang kabit niya. Tuloy pa rin pala ang kanilang bawal na pag-ibig. Oh, hi Mars! Uli ko lang naman sila ng kabit niya, Mars. Papakulong ko lang to ngayon. Hey! Ang laki ng tuhod, sugat ko sa tuhod. Na-record dito ang pagkaladkad sa akin. Oo, ebidensya. Akala mo? Pagbaba namin galing Skyway papuntang Nubalichis, binaba niya yung babae. Bantay niya ako para dalhin niya ako sa ospital. Talagang hindi niya ako makapatawad. Gusto ko siya ipakulong nung time na yun. Ang kasong pwedeng maisamba dito sa asawa at sa kanyang kabit ay ang kasong concubinage. Pwedeng patawan ng parusa na aabot hanggang 4 na taon ang lalaki kung napatunayan ito, at sa babae naman ay dischero o tinatawag na banishment o paglimit para siya ay tumira doon sa isang partikular na lugar. Maliban dito ay pwede ring sampahan ng kasong vowsy ang nasabing lalaki, na kung saan ang kulong naman nito ay maaaring umabot ng 12 taon. Kung hindi sila nahuli sa akto gaya ng sa videong ito, maaari pa rin kasuhan ng violence against women and children ang nasabing lalaki dahil ang marital infidelity ay tinuturing na psychological violence under ng ating Violence Against Women and Children. Susunod, buwis buhay na hinarang ni Stella ang minamanehong truck ng kanyang mister. Live tayo guys, oh. Kabit niya, oh. Kung saan sakay-sakay nito ang di umano kalaguyo niya. Akala mo talaga sa akin hindi mataas yung instinct ko na magkasama kayo, no? Kung magtakip, di ba makapal mukha mo? Nasaan na si Cherry? Ang aming team nakipag-ugnayan sa kanya. Ang lakas ng loob mo, ha? Hindi naman sa amin pasawayan. Kabait kong anak yan. Handa raw si Cherry na magpaunlak ng panayam sa oras at lugar na kanyang itinakda. Pero sisipot kaya siya? Dito po kami sa my park. Punta lang po kayo dito.
Wala nang makahaharang sa mga umiinit na tagpo Nalaglag. sa aming pagbabalik. Buwis buhay na hinarang ni Stella ang minamanehong truck ng kanyang mister. Nalaglag. Live tayo guys, oh. Kabit niya, oh. Kung saan sakay-sakay nito ang di umano kalaguyo niya. Akala mo talaga sa akin hindi mataas yung instinct ko na magkasama kayo, no? Tingnan natin kung saan mo kayang kampihan yung kulasisi mo. Hulog ko talaga sa pangin. Sige, subukan mo. Alay to. Nakausap ng aming team sa telepono si Cherry, ang di umano third party sa relasyon ng mag-asawang Stella at Marvin. Tumingin ka, kapal naman mukha mo. Diyos ko po. Mahiya ka pa, mukha ka na mag-ingro. Magpapa-interview daw siya sa oras at lugar na kanyang itinakda. Dito po kami sa my park. Punta lang po kayo dito. Pero hindi siya sumipot. Pinuntahan ng aming team ang address kung saan nakatira ang kanyang pamilya. At doon, nagsalita ang nagpakilala niyang ina. Si Mirna, hindi niya tunay na pangalan. Naiinis, na nasasaktan, na naaawa. Nakita ko kasi yung anak ko na habang nakasakay na pinaghahampas. Umalis ka dyan, tumabi ka dyan. Huwag mo saktan! Dahil hindi ako nananakit ng anak ko eh. Hindi pa raw umuuwi sa kanila si Cherry. At pati siya, di raw alam kung nasa na ito ngayon. Sabi niya, ma, kayo nang bahala sa mga anak ko. Pero alam mo ma, kaya ko to. Alam mo naman, matapang ako. Pero tao lang naman tayo. Hindi naman tayo perfecto. Doon naman sa mag-asawa, ako na lang humihingi sa inyo ng pasensya kung ano man nagawa sa anak ko. Hindi naman sa amin pasawayan. Mabait kong anak yan. Akala mo talaga sa akin hindi mataas yung instinct ko na magkasama kayo, no? Tingnan natin kung saan mo kayang kampihan yung kulasisi mo. Samantala, matapos ang eskandalo online, sina Marvin at Stella masinsinang nag-usap. Sabi ko, di ba pwedeng manghingi ako ng tawad sa iyo tapos mga pamilya mo. Gusto ko talaga siya ipakulong. Kaso yung mga anak ko, nagsabi yung patawarin na nga lang daw yung papa nila kasi hindi naman daw sa isang pagkakamali masamang ama na agad. Sa ngayon, magkasama pa rin sila sa iisang bubong. Hanggang ngayon masakit pa rin kasi. Kahit yung sugat mo, ay hindi pa nga magaling. Ano pa kaya yung sugat? Yung trauma nandyan pa talaga. Kahit magkatabi ko yung matulog, nakayakap ako, nangingi pa rin akong pasensya sa kanya bago ko matulog po. Para mapatawad lang niya lang ako. Sinasabi na naman niya na araw-araw nagsusorry siya, babawi siya, ganyan. Pag mapapatawad. Hindi naman agad-agad eh. Para tulungan sina Stella at Marvin, inilapit namin sila sa marriage counseling. Kapag meron kayong bagay na hindi nakakaintindihan, dapat pinag-uusapan ninyo. Kung hindi pa, mag-consult sila sa mga professional na pwede tumulong sa therapy. Sa totoo lang kasi, wala talagang tama or maling konfrontasyon eh. Kung susugod kayo, make sure na talagang totoo. Yung hinala nyo, meron kayong ebidensya. Kabit niya, oh. Kaya pala, ang lakas ng loob mo, ah. Infidelity yung 21.4%. Yung latest stats na lumalabas mula sa National Demographic and Health Survey, may statistics of 2003. Kaya lang at the same time, may caution sila na sinasabi na yung pagtaas baka dahil lang sa reportage rather than ng akto na pagtaas. Karapatan ng babae na maging panatag siya sa kanyang pakikipagrelasyon, sa kanyang family life. Hindi kailangan ng babae ang lalaki para maging buo. Pwede siyang maging buo on herself, ano. At kahit na may anak siya, pwede siyang maging buo na meron siyang anak na sinusuportahan. Yung pagkakaroon din ng babae ng emotional support from friends, yung kanilang social network, no, yun ang kanilang magiging pamamaraan nila para yung kung meron man silang dinaramdam emotionally or otherwise may tutulong sa kanila. Maging leksyon na rin sa lahat na hindi tamang lukuhin mo yung asawa mo. Huwag na niyo subukan para hindi niya masisira yung pamilya niyo. Sisikapin ko po at papakita ko sa pamilya ko, asawa ko, mga anak ko na magbabago ako. Welcome to my life. Andyan yung kabis niya. Ang tiwala, pakaingat-ingatan. Dahil kapag ito'y nasira, napakahirap ng ibalik. Harangan man ng sibat o kahit pa ng truck.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.